Good day po sa lahat ng mga subscribers natin at sa lahat ng mga laundry shop owners. Ang video po natin ay replacement ng roller ng LG commercial dryer. Pero bago po tayo magsimula, paki-click po muna ang subscribe button para updated po kayo sa mga videos natin para sa preventive maintenance ng ating mga washers and dryers and troubleshooting din po para makaiwas po tayo sa gastos para kahit tayo po ay kaya nating gawin. Okay, so check po muna natin ang loob ng ating dryer. Check po natin ang drum para makita po natin kung may problema na ang ating rollers. Yan, ito po ang drum. Ikutin po natin siya. Yan, kung mapapansin nyo po may parang umuugong na at medyo mabigat na siyang ikutin. At kuminsan naman po makakarinig tayo ng parang nagwi-whistle habang nag-ooperate ang ating dryer. Tulad nito, medyo mabigat na po siyang ikutin. Ibig sabihin ay may problema na sa mga rollers. At malakas na rin po ang vibration. So para ma-check po natin ang mga rollers, kailangan kalasin muna natin para makita natin ng actual ang loob. Okay, simulan na po natin. Prepare po muna natin ang mga tools na gagamitin. Hindi naman po natin kailangan ng power tools kung wala tayo, kung ano lang yung meron tayo sa bahay dahil DIY po ang video natin na ito. Mag-prepare din po tayo ng plastic container para dito natin ilalagay ang mga screw na tatanggalin natin para hindi mawala. Okay. Tatanggalin na din po natin ang digital panel. Okay. Ito po ang digital panel niya. So, tatanggalin din natin yung mga socket. May socket po siya dito. Stop mo nga muna. Okay, tatanggalin po natin ang mga socket. Tapos, meron pa pong isa dito. Stop. Balik po tayo sa taas uli. Tanggalin natin itong mga screw. Ito, meron pong isa dito. Meron pa dito. Meron po sa kabila. Tatanggalin din po natin ang filter ng dryer. Po yung filter. At meron pong dalawang screw dito. Ito, dalawa po yan na screw. Tatanggalin din po natin yan. Okay, tatanggalin na po natin ang door panel. Pero bago po natin tanggalin yan, meron pong socket dito sa loob. Ito po.
Medyo mabigat lang po ito kaya alalayan natin para hindi bumagsak. Okay, natanggal na po natin ang door panel. Ngayon kakalasin naman natin ang mga harness niya. Yan. Naka-clip lang po yan. Yung sakit. So ayan, may mga screw. Tatanggalin po natin uli yan. Kabilaan po yan, 4 na screw. Ito po yung sa kabila. Okay, natanggal na po natin ang mga screw. Pwede na natin tanggalin ngayon ito. Ingatan lang po natin, nandiyan yung harness niya. Okay, mas maganda po kung isabit natin muna dito yung harness para hindi makasagabal mamaya sa pagtanggal natin itong frame. Ito po yung isang socket na tinanggal natin kanina. At meron pa po tayong isang socket na tatanggalin dito. Ito po. Sa loob. Ito po yung socket na kakalasin din natin. Yan. So ngayon, kakalasin naman po natin tong cover ng filter. Naman po ang tatanggalin natin yung 4 na screw. Para matanggal po natin ang frame na ito, kailangan pong i-push back natin yung top cover. Ito po. So pwede nating pukpukin po ito para ma-push back, para matanggal itong frame na ito. Ayan, itulak na po natin yung top cover. So pwede na natin tanggalin itong frame. Ito po yung tinulak natin yung top cover. Naka-move backward na po siya. So pwede na natin tanggalin itong frame. Tanggalin po muna natin itong socket na to. Yan. Naka-clip din po itong harness dito sa loob. Yan po. Nakikita niyo yung harness naka-clip sa loob. Ayan, para matanggal po natin ang drum, kalasin muna natin yung belt sa loob. Yan po yung belt niya, yun yung pulley. So, kakalasin muna natin yung belt para ma-pull out natin yung drum. Ngayon, natanggal na po natin yung drum. So, ito na po yung mga rollers. Ayan, dalawa po ang rollers sa likod. Ito, maganda pa naman po ang ikot niya. Buo pa naman, saka yung rubber, okay pa naman. Maganda ang galaw. Yung isa, okay din po. Kuminsan, ito po ay sumisikip dahil nasisingitan ng mga buhok. Kaya yan po i-check natin dyan kung may mga buhok. So, dahil tinanggal na rin natin, pwede na nating linisin din ito.
yung bushing niya. Ito po ay bushing type. Hindi po, wala pong bearing. Kaya mas maganda linisin na din natin para mas maganda ang ikot niya. So kakalasin din po natin yan. Ngayon, ito naman po yung frame na humahawak sa drum. Ito po ang roller. Dalawa po ang roller niya dito. So inspect po natin uli itong isang roller. Medyo matigas po ang ikot niya, mahirap siyang ikutin. Kaya kung mapapansin nyo po, medyo may damage yung rubber niya. Dahil mahirap siyang ikutin, so nagagasgas siya nung drum. So yan, lilinisin din po natin to. Kung makikita nyo po, umangat na rin yung bushing niya. Ayan, nakataas siya. At marami ding mga nakabara ng mga buhok. Kaya medyo mahirap siyang ikutin. So, sira na po ang roller na ito. Check naman po natin tong kabila. Ito pong isa, medyo matindi ang damage niya. Kung papansin nyo po, sira na. Natanggal na natin, oh. Ito po yung bushing niya, nadurog. Ayan. Nangyayari po talaga yan, minsan dahil sobrang hirap po ang trabaho ng rollers na ito. Lahat ng 4 na rollers na ito. Dahil bukod po sa napakainit nitong dryer, lalo na yung continuous na gamit natin maghapon, ayan, mabigat pa yung load niya, yung mga laundry. So, dun po nadadaling masira ito. Ayan, nakita nyo po yung bushing niya, wala na, nadurog. Okay, so replacement na po ang kailangan sa dalawang rollers na ito. Ito po ang tapat nung roller na nadurog ang bushing. Kaya kung makikita nyo po, ayan, yung mga nadurog na bushing, parang powder na siya. Parang powder. Mga bushing po yan, nadurog. Ayan. So, nangyayari din po yan, pero mas madalas po ay yung rubber lang ang nasisira. Pero ngayon po, matindi ang problema ng roller na ito. Nadurog ang bushing niya. Kaya yan, puro dumi. So, kailangan pong i-vacuum yan. Ito po ang mga ipapalit nating rollers sa dalawang damage. Ito po ay na-order lang natin sa Lazada. Ito po yung mga replacement lang. Pero meron din pong mga original na LG talaga. At mas maganda po, meron din tayong mabibili sa mga trusted na dealers natin na mga rollers na bearing type na, hindi na po bushing. So mas maganda po yun, mas tatagal, dahil katulad po nung nangyari kanina dito ay nadurog ang bushing. So advisable po ay bearing type na ang gamitin natin. Pero sa ngayon po, ang ipapalit muna natin ay ang nabili natin sa Lazada ng mga bushing type na rollers. Ito po ay replacement lang, hindi po original na LG. Papakita ko din po sa inyo ang iba't ibang problema ng mga rollers. Ayan, katulad po nito, ito yung nadurog ang bushing. Ito naman po ay nasira ang rubber. Ito po ang kadalasan na problema. Yung mga rubber niya ay nauupod dahil gumagasgas doon sa drum dahil ayaw nang umikot. Dahil nga po nababarahan yung bushing ng mga buhok. Ayan po. Yan ang kadalasang problema ng rubber. Kaya pinakamaganda po talaga yung roller na bearing type. Okay, so tatanggalin na po natin. Yan, tatanggalin na po natin ngayon ang roller ball mula dito sa frame. Ayan, nandito po sa likod ang nut. Yan po, luluwagan natin ang nut na yan, kakalasin natin para ma-pull out natin ang roller. Yan, para matanggal po natin yung nut, kailangan natin ng socket number 14. At gagamitan din po natin ng socket dito sa likod para pangontra natin. Para maluwagan natin yung nut dito sa kabila.
Okay, pwede na po nating ikabit ang mga bagong rollers. Nalagay na po natin ang mga nut sa likod. So ayan, naikabit na po natin ang mga rollers. Testingin natin. Ayan. Okay, ganda ng ikot. Ayan, ibabalik na natin uli. Kakabit na po natin tong frame. Ayan, ikabit na po natin yung frame. So, ikutin natin uli yung drum para makita natin kung okay yung pagkakabit ng belt. Ayan, ganda na po yung ikot niya. Maluwag na. Hindi katulad kanina. Sobrang bigat. Ngayon, ang luwag na. Okay, kabit na po natin yung door at ang digital panel. Okay, balik na po natin yung 4 na screw. Po, huwag natin kalimutan balik tong socket na tinanggal natin kanina. Yan, yan po siya. Kakabit na po natin tong frame ng digital panel. Huwag po natin kalimutan ikabit yung socket. Ito po yung tinanggal natin kanina. Ito po, yung isang socket din tinanggal natin dito. At ito pong harness, ilulusot natin ulit. Okay. Lagay natin ulit siya sa plastic na mga clip. Okay. Kapit na po natin. Bit na po natin ang mga screw. Nakabit na po natin yung frame sa taas. So, bago po natin ikabit yan, ito po, kabit po natin yung socket na tinanggal natin kanina. Yan. Ito po yung harness. Balik natin doon sa mga clip niya. Meron pong lock ito dito, magkabila. Kaya be sure na naipasok po natin siya doon sa lock niya. Yan, naipasok na po natin lock. Matibay na siya kahit wala pang screw. Okay, ito po yung socket na ikakabit natin mamaya sa door. Uli natin tong harness sa mga clip. Pag naikabit na po natin tong frame sa taas, huwag nating kalimutang i-push back itong top cover na tinulak natin kanina. Pupunta po tayo sa likod ng dryer para maitulak natin ito pabalik.
yung top cover. Pwede po natin yung pukpukin basta anything na malambot or sapin na natin ng basahan para hindi magasgasan. Pag naibalik na po natin yung top cover, na pushback na natin, so pwede na natin kabitan ng screw dito. Okay. Ngayon, ibabalik na po natin ang door assembly. Ngayon po, nakalagay na yung door assembly. Huwag po natin kalilimutang ibalik itong socket na tinanggal natin kanina. Ayan. Ito po yung socket dito po sa likod. Ayan, pwede na po natin ilagay. Ngayon, kabit na po natin ang mga screw ng door assembly. Ngayon, ikakabit na po natin itong digital panel. Huwag po natin kalilimutan yung mga tinanggal nating socket kanina. Kulay blue. Oh. May socket na. Buksan po natin yung pinto. Babalik po natin yung dalawang screw dito. Yung dalawang screw po dito. Tinanggal natin kanina. Yan, babalikan po natin. Dalawang maliit na screw. Yan, natapos na po natin. Kabit na lahat. Napaka-smooth na ng galaw niya. Lambot. Tahimik na. So yan lang po. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video natin na ito para maiwasan nyo po ang gumastos. DIY po. Kahit kayo ay kaya na ninyong gawin, pag-aaralan nyo ito para makaiwas tayo sa gastos. Maraming salamat po. Sana po nakatulong sa inyo ang video na ito.